Ngayon po payback time na po. Dahil doon sa pagmamatigas niya, imbis na humingi na lang po siya ng tawad, pero ginawa niya pa po ng video na nagmamatigas pa po siya. Hiling nila na mapalaya si Pura. What? Ito po, pakinggan niyo po yung kanyang sinasabi at mukhang natatawa pa siya, mga lodi ha. I did not receive the subpoena. It's unfair. It's unfair. Handed a warrant of arrest, so I'll be like, okay, sige. Masaya pa po siya, mga lodi. Siguro ito na yung tinatawag na karma is real. Yo, what's up mga lodi? It's Big Peps TV. Welcome back po sa ating YouTube channel at saka sa ating Facebook page. Himas rehas na po si Pura Luca Vega about po dun sa sinampa po sa kanyang kaso sa pambabastos sa mga religious groups o lalong-lalo na po dyan sa Black Nazarene, mga lodi, no? Meron po kasing grupo na sineryoso po yung pagsasampa sa kanya ng kaso. At dito nga mga lodi, sa tingin ko, dumating na po yung karma sa buhay po ni Pura Luca Vega. Yan po ang tatalakayin natin ngayon mga lodi. Pero bago po tayo magsimula, kung bago lang kayo sa aking YouTube channel, please click the subscribe button and click yung notification bell and follow nyo po sa aking Facebook page, Peps TV 2.0. Panoorin po natin ang balita. At mukhang meron po siyang pinaninindigan pa rin hanggang ngayon mga lodi, no? Doon po sa tingin nating pambabastos po talaga sa ginagawa po niya sa simbahang Katoliko. Panoorin nyo po ang balita ito. Nanindigan ang drag artist na si Pura Luca Vega na walang mali sa kontrobersyal niyang Ama Namin performance. Sa kulungan nagpalipas ng gabi ang drag artist. Ang ganda nung ni Karen Davila, mga lodi. Wala daw pong pagkakamali sa ginagawa ni Pura Luca Vega. Naninindigan daw po siya doon. Pero ang ending sa kulungan nagpalipas ng gabi. Ang kulit mag-report no? Matapos maaresto kahapon sa Maynila sa bisa ng warrant of arrest na ipinalabas ng korte. Kaugnay ito ng kasong immoral doctrines, immoral publication and exhibition, and indecent shows na isinampa ng Hijos del Nazareno, bunsod ng kanyang kontrobersyal na Ama Namin performance. Yung nagsampa po sa kanya mga lodi nung nakaraang mga buwan yung Hijos de Nazareno, mga lodi. Yan po ang ating pagkakaalam doon. At alam ko po mga lodi na talakay po natin yan dito sa ating channel. Ngayon po payback time na po. Dahil doon sa pagmamatigas niya, imbis na humingi na lang po siya ng tawad, pero ginawa niya pa po ng video na nagmamatigas pa po siya. Diba? Imbis na humingi na lang ng sorry, matigas ka pa rin. O ngayon, malungkot ang iyong araw. Depensa ng drag artist, wala silang nakukuhang sabina mula sa korte. Ilang miyembro naman ng LGBTQIA+ groups ang nagtungo sa police station kung saan siya nakapiit. Hiling nila na mapalaya si Pura. What? Ito problema sa ating bansa mga lodi, no? Alam na nating mali na po yung ginagawa, gusto pa po nating konsintihin. Para po siya magsisisi sa kanyang ginagawa kung kukonsintihin po natin yan, di ba po? Tama po ba ako? Oo Nat, sige, ganito, kaibigan nyo po siya. Pero kung tunay po talaga kayo niyang kaibigan, dapat po ina-advise nyo po siya na huwag mong gawin yung mga ganyang klaseng bagay. Pero hindi, palayain daw po Diba? Paano matututo yung tao kung kukonsintihin ninyo? Tuloy pa natin to mga lodi Pero para sa nagsampa ng kaso na mga Hijos del Nazareno, umaasa silang maliliwanagan si Pura sa umano'y maling ginawa. Yan no, diba? Klarong-klaro naman po yung mensahe sa nagsampa po ng kaso dito kay Pura Luca Vega. Kailangan niya pong mahimasmasan, maunawaan na mali yung kanyang ginagawa. Siguro kung humingi ka lang ng tawad, matagal ka nang pinatawad dito at hindi na sana umabot sa gantong makukulong ka pa. Patuloy naman ang isinasagawang hakbang ng mga supporters at abogado ni Pura para mabayaran ang 72,000 pesos na piyansang inirekomenda ng korte. Yan, sige, konsintihin nyo, piyansahan nyo. Pero hindi ibig sabihin nun, kung makapagpiyansa man po ito, hindi na po siya tuluyang makukulong. Dahil habang nililitis po yung kaso ni Pura Luca Vega, mga lodi, yan lang po yung time na pwede siyang makalaya. Pero pag nasentensya na po siya, dito po sa sinampang kaso sa kanya, tuloy-tuloy na po yan. Wala na pong piyansa-piyansa yan. Kulungan na po ang magiging tirahan ni Pura Luca Vega. Tuloy pa po natin dito mga lodi kasi sabi po niya sa kanyang interview sa One News, parang ang dating na sorpresa pa po siya.
Dahil nga po, wala pong subpoena. Ito po, pakinggan nyo po yung kanyang sinasabi at mukhang natatawa pa siya, mga Lodi, ha? Faced all of the charges. Went to the courts for the 3 cases that were filed to me in QC. Here in Manila, yung sa case na na-file sa akin, I did not receive the subpoena. It's unfair. It's unfair. It's unfair. O, parang natatawa pa. Masaya pa po siya, mga Lodi. Yeah, but we've been, handed a warrant of arrest. So I'll be like, okay, sige. Iwanan na yung labas. So it's kind of like a bit of a surprise. Nasurpresa nga po siya doon po sa nangyari dahil may warrant of arrest na po siya. Hindi daw po niya natanggapan sa puwina. Pero alam mong kinasuhan ka, di ba? Hindi ka aware doon. Imposible naman kasi hinamon mo pa eh. Go! Sige, sampahan nyo ng kaso. Parang ganun yung dating eh. Lalo na po yung pinersona non grata po siya sa mga iba't ibang lugar, di ba? Dagdagan nyo pa. Ganun yung hamon niya eh. Pero ngayon, nasurpresa siya sa nangyari. Alam mo kasi, ganito yan, pura Luca Vega eh. At pangalan ba nito? Totoo pangalan nito? Si Pagente. Kung sa umpisa pa lang talaga, namulat ka na, nung kinasuhan ka na, dapat matauhan ka na nun. Kasi akala nyo kasi, porke komedyante kayo, nag-i-impersonate kayo ng kung sino-sino dyan, excuse na kayo sa gantong mga kaso. Hindi. Si Vice Ganda nga, diba? Yung icing nila, nagkaroon pa siya ng problema dyan kasi may kakaso daw po sa kanya eh. Child abuse yata yung kakaso sa kanya kung di ako nagkakamali. Ikaw pa kaya na lantaran mong binabastos ang simbahang Katoliko dito sa ginagawa mong pag-i-impersonate sa Black Nazarene, kung ano-ano pa dyan yung kanta ng ama namin, ginawa mo pang kalokohan. Diba? Ganun ba? Ganun ba talaga? Kailangan ba natin manakit ng relihiyon para makapagpatawa tayo o magbigay po tayo ng kaligayahan sa ibang tao? At pilit mo pa rin ginagawa ang mga kalokohan na hindi naman po talaga katanggap-tanggap sa amin. Ewan ko lang kung sa iba mo ginawa yan sa ibang simbahan. Ewan ko ba kung anong naisip mo kung bakit kami pang mga Roman Catholic ang iyong talagang pinaglololoko no? Oo nga. Ganto yan, komedyante kayo, sige, tanggapin natin yan. Pero sana naman, ilagay natin sa lugar yung pagpapatawa natin, di ba? Kaya, tanong natin, kung natutulog ba ang Diyos? Ang buhay mo ay mayroong halaga sa Kanya. Kaya sana naman, kapag nakalaya ka naman, pura Luca Vega, magbago ka na. Ibahin mo na yung strategy mo sa pagpapatawa o pagbibigay ng kaligayahan sa ibang tao. Huwag na natin paabutin pa na tuluyan kang makulong. O kaya mas maganda, humingi ka na lang ng tawad o mag-public apology ka sa ginawa mong kasalanan. Alam mo yun, kasalanan niyang ginagawa mo. Yung pambabastos, pag-i-impersonate ng sinasamba ng simbahang Katoliko, hindi maganda yun. Okay? O yan po mga Lodi, no? Siguro ito na yung tinatawag na karma is real. Stay safe mga Lods and God bless you all. Peace.